Guys, nandito tayo ngayon sa Lipa City and may nakita ako na familiar face dito. Subukan natin kung may interview natin siya. Tara! Sir! Oy, Sir! Pwede ko ba kayo ma-interview, sir? Oh, sir, kilala kita. Ikaw yung nag-interview kay Alfred Watermax eh. Ayun. Yes, sir. Sir, pwede ko rin ba kayo ma-interview? Oo naman, sir. Mabilis lang po. Oo Ayun. naman. Tara! Bro, bale, nag-interview ako ng iba't ibang tao galing sa iba't ibang industriya. Just to inspire lang yung mga kabataan-batang ganyan natin. Okay lang ba, bro, makakasama ka sa interview natin? Oo naman, pwede. Ayan. Bro, sa mga hindi nakakakilala, sino yung kasama ko ngayon? Hi guys, Eugene nga pala, owner ng EA Timepieces. Si EA Timepieces, nagbebenta kami ng original and brand new na Seiko watches for now. Pero moving forward, syempre gusto din namin mag-upgrade na more into luxury brands. Iba't ibang ano, no? Galing. Bro, ilang years na si EA Timepieces? 3 months. 3 months? 3 months pa lang si EA Timepieces. Pero as of now, maganda naman yung tinatakbo ng business. Bro, sa 3 months na yon nung business mo, ano yung na-experience mo sa kanya na pinaka-challenging na part sa pagpasok ng watch business? Actually, yung pinaka-challenging na part sa pagpasok sa business, yung umpisa. Kasi kailangan mo magpakilala sa mga tao eh. Kailangan ipakilala mo yung business mo. Kailangan mong ipakita sa kanila na maganda yung binibigay mo na products or services. Yun talaga kasi yung pinaka-importante pag nagbe-business ka. Yung umpisa laging mahirap. Kahit saan namang bagay, basta sa umpisa, laging mahirap yun. Bro, ano yung pinaka-naging inspiration mo sa kanya para masimulan mo siya? And lalo, nasa part ka pa ng nag-work ka sa isang company, di ba? Pero kahit pa paano, kumbaga na take mo yung leap of faith na sige, start ko to kahit anong mangyari. Marami din kasi akong kilalang nagbe-business na ang payo nila, bihira lang yung mayaman or nagiging successful kapag meron kang 9 to 5 job. So, ang payo talaga nila, kung gusto mong maging successful sa buhay, kailangan mag-risk sa business. Tapos, na-inspire din ako kaya, kung kilala nyo sina Paring Hybe, sina Paring G, sa Gentry Timepieces. Yun yung nag-inspire sa akin na mag-start ng watch business. Pero, kasi more on luxury na sila eh. So, yung doon pa lang ako sa afford ko. Galing. Kumbaga, nag-start si Eugene doon sa pinaka-affordable and pinaka-realistic na way to start yung business nga. Bro, ano yung pinaka-naging inspiration mo sa kanya para masimulan mo siya? And lalo, nasa part ka pa ng nag-work ka sa isang company, di ba? Pero kahit pa paano, kumbaga na take mo yung leap of faith na sige, start ko to kahit anong mangyari. Marami din kasi akong kilalang nagbe-business na ang payo nila, bihira lang yung mayaman or nagiging successful kapag meron kang 9 to 5 job. So, ang payo talaga nila, kung gusto mong maging successful sa buhay, kailangan mag-risk sa business. Tapos, na-inspire din ako kaya, kung kilala nyo sina Paring Hybe, sina Paring G, sa Gentry Timepieces. Yun yung nag-inspire sa akin na mag-start ng watch business. Pero, kasi more on luxury na sila eh. So, yung doon pa lang ako sa afford ko. Galing. Kumbaga, nag-start si Eugene doon sa pinaka-affordable and pinaka-realistic na way to start yung business nga. And bro, maganda, may napapag-consultan ka rin ng mga negosyante na napapagtanungan, no? Kahit pa paano. Bro, dito ba sa business mo na to may mentor ka ba? Or may mga napapagtanungan ka ba about dito? Or in-explore mo siya mag-isa? Actually, in-explore ko talaga siya mag-isa. Mahilig din kasi ako sa mga watches. So, yun. As of now, wala pa naman akong mentor eh. Pero, kung meron man, hopefully magkaroon din ako ng mentor ko sa business. Watch business. Bro, saan natatandaan mo lang? Ano yung first watch na nabenta mo? And ano yung nararamdaman mo nung nakabenta ka ng pinakaunang watch sa EA Timepieces? Ang pinaka-una kong watch na nabenta ay SRPK 31 na Seiko 5 Sports. Yun yung cream na watch. Tapos, syempre, Panlalaki, no? unisex. Unisex. 38mm yung size nun. Nung una ako siya nabenta, syempre, masaya ako kasi ganda pala yung feeling na nagbi-business ka eh. So, and then, nung nag-start ako makabenta, sunod-sunod kasi yun eh. Sunod-sunod yung sales eh. So, ako naman, syempre, mas naging, na-engganyo ako na mag-business. Yun yung experience ko na nag-start pa lang ako.
Bro, consider mo ba? Ngayon, employed ka pa eh. Pero soon ba bro, consider mo ba na i-full-time yung business? Sa ngayon, kasi bago pa lang kasi CEA timepieces Pero hopefully, kung pag malaking-malaki na yung, yung business, makapag full-time na din ako sa watch business ko. First business mo ba bro? First business ko. Bro, so far, ano yung pinaka-lesson na natutunan mo dito sa first business mo na to? Given na naka 3 months ka na sa kanya. Before kayo pumasok sa kahit anong business, kailangan nyo munang aralin lahat. Ganda. As in, lahat ng kailangan yung pwedeng aralin. Kailangan yung aralin kung ano yung products or services na ipaprovide nyo, yung competitors nyo, yung pricing nyo. As in, lahat. Kailangan nyo siyang aralin. So, yun. Hopefully, pag nag-business kayo, mag-start kayo na mag-aral kayo kung ano yung kailangan nyong matutunan dun sa papasukan nyo na business. Galing. And guys, sobrang halaga nun na lesson ni Eugene. Mahalaga talaga kapag nagdi-deal ka with other people, yung trust makikita nila sa'yo and yung credibility rin. Kung alam mo ba talaga kung ano yung sinasabi mo, kung alam mo yung binibenta mo, kung alam mo ba yung ginagawa mo. Kasi ma-feel ng tao yun. And isang napakagandang lesson yun na makukuha natin from Eugene, yan, owner ng EA Timepiece. Bro, siguro last na. Any message na gusto mong sabihin sa mga kabataang nanonood ngayon na gusto rin mag-start ng sarili nilang negosyo? Sa lahat ng mga taong mag-start pa lang ng business nila, gaya ng nasabi ko kanina, kailangan ma-aral nyo lahat ng kailangan nyo matutunan doon sa business na papasukin nyo. Kailangan nyo magplano ng maayos, kailangan yung funds na gagamitin nyo, hindi nyo i-take risk na mamaya, ano pala yun, yung personal na gamit na pera nyo, gagamitin nyo pala pambayad sa kung saan man. Dapat dapat may allowance ka or capital ka para doon. And then, siguro yung isa pa na kailangan matutunan ng mga tao, kailangan nila mag-adapt doon sa kung anong trend ngayon. Kung hindi mo alam kung ano yung nagiging trend ngayon sa business na yon, mahihirapan ka na mag-stand out doon sa business mo. So, kailangan mo magbigay ng other services or value-added services para mag-stand out ka dun sa business mo. Yeah. Ganda. Naisip ko lang habang nagsasalita ka, nasaan ang Diyos sa buhay ng isang Eugene, na owner ng EA Timepieces? Syempre, sa lahat ng ginagawa mo, kailangan mong pasalamatan si Lord. Sa kung nasaan man ako ngayon, pinagpapasalamat ko kay Lord yun kasi siya yung nagbigay sa akin ng lakas and then ng business idea, confidence para mag-start ng ganitong business. Kasi every business naman nagte-take ka ng risk eh. Hindi mo naman alam na magiging successful ka or hindi. Pero alam ko, kapag kasama ko si Lord, syempre, mag-guide ako ng maayos kung ano man yung magiging decision ko sa business. Ganda. Bro, napakaganda ng message mo. And thank you so much sa binigay mong time sa akin. Bro, thank you so much ulit. Thank you. Eugene of EA Timepieces. Guys, gusto ko lang ipakita sa inyo some of the collections ng EA Timepieces. Dito siya ngayon. Dala niya. Ayan. Sige. So, guys, halika. Check nyo. Bro, ito mga unisex to, no? Tapos ito panlalaki. Ganda. So, bale ito, ganito yung first watch na nabenta ko, which is Yun. SRPK. Sports, no? SRPK 31K1. So, isa siyang Seiko 5 Sports na cream dial, 38mm or 38mm for men and women. So, yun. Ang bumili sa'yo, bro, lalaki. Babae. And then, Ganda. ito, meron din isa, same lang. Medyo konti lang yung stocks namin ngayon kasi Sunod-sunod yung benta. sunod-sunod yung naging sales ko na Galing. last 2 weeks. So, yun. So, ito, for example, ito yung Seiko Paddy SRPL 53. So, sa SRP, I think 30,000 mahigit yung price nito. Pero sa EA Timepieces, ano lang to, 26,000. Bali bro, pag sa EA Timepieces pala, usually mas mababa siya sa SRP. Yes, no? mas mababa. Galing. Okay. Kaya guys, sa mga naghahanap dyan ng mga Seiko watches, check nyo yung EA Timepieces, lalagay ko rin sa taas. And yun, support natin si Eugene.